At ito na nga, may bata na naman tayong naisama sa Labuyan. Nagpunta nga pala kami ng DFA Mega Mall nito. Dahil magpapa-apostle nga kami ng birth certificate niya. And syempre, yung akin na din as one of the requirements nga sa pag-apply ng OCI for baby beans. Ano, pasal-pasal yan, ano? Pasal-pasal na. So, kakauwi nga lang namin galing DFA Mega Mall and dahil inasikaso nga natin yung apostle ng birth certificate ni Vince para sa pag-apply niya ng OCI. So, ito na nga guys, nagkaroon ako ng issue sa DFA habang nasa Mega Mall kami. Kasi, ang in-apply ko ng appointment ngayon is si Vince lang, yung birth certificate ni Vince. And binakabasa kasi ako sa online na parang additional documents, kapag kami additional documents ka pa, pwede kang bayad through assessment na pagdating sa DFA mismo. So, ina-expect ko na yung pag-apply ko ng appointment kay Vince doon sa birth certificate niya is pwede ko nang isabay yung birth certificate ko din noon. Not knowing na kailangan pala, bukod pala yung pag-apply ng appointment kay Vince and bukod din yung pag-apply ng para sa akin. So dahil nga ang nabasa ko doon is parang additional documents, ganyan-ganyan. So parang in-expect ko na pwede dalawa na kami. Kaso ito na nga, nung nasa actual na, hindi talaga tinanggap yung birth certificate ko, yung kanya lang talaga. So talagang recommended na kapag ka magpapa-apostille kayo, kung yung gusto nyo is yung paper apostille, mas okay talaga na may online appointment. Yan talagang pinaka-importante. Hindi talaga sila tumatanggap ng walk-in doon, mga mi. So, ang dahilan lang naman kung bakit ako nagpa-online appointment sa DFA is because wala pa nga PSA copy si Vince. So, hindi ako pwedeng mag-request ng paper apostille online, na which is yung i-deliver na lang sa bahay namin. So, ngayon, dahil wala nga yung, kumbaga, hindi tinanggap yung aking birth certificate, imbis na bumalik na lang ako or magpa-appointment ulit sa DFA, ang ginawa ko na lang is nag-request na lang ako ng PSA apostille. I mean, paper apostille sa online. Ang gagawin ni PSA is ipapadala ni PSA yung birth certificate ko sa DFA, and then yung DFA, i-apostille nila, and then after that is i-deliver na directly sa akin. So, no need na ako pumunta sa branch ng DFA. Kasi meron na palang online. Ganun din yung ginawa namin sa marriage certificate namin before, nung nasa India pa ako, kami ni Abby. Nag-apply lang kami online nung nalaman kong may marriage certificate na kami. And then, nag-request lang ako, gano'n. Tapos, dineliver na rin sa bahay. Parang, if iba lang kasi yung magre-receive sa bahay or kung saan i-deliver yung PSA nyo, kailangan meron na authorization letter from the document owner. Then, kunyari, ang magre-receive is yung parents, ganyan. Kailangan yung ID. Valid ID, tsaka yung ID mo, gano'n. So, yun lang guys. Based sa experience ko, wag na wag talaga kayong pupunta ng DFA